Aminado ang Department of Agriculture na hindi kayang maibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa susunod na 2 taon. Ang taas presyo naman sa produktong petrolyo, posible pa raw magpatuloy sa mga susunod na buwan. May report si Tina Panganiban Perez. 40 pesos ang pinakamurang bigas sa tindahan ni Weng Bonifacio sa Marikina City. Yun nga lang, hindi ito pang konsumo ng tao. Bigas ng aso, medyo may amoy na po yan eh. At saka may halo. Pero sa hirap ng buhay, may mga tumatangkilik na raw nito. No choice sila eh, wala nang mabibiling mura. Kaya yan na rin ang kinakain ng tao. Sa monitoring ng Department of Agriculture, 41 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas na lokal. Sabi ng DA, walang problema sa supply ng bigas kahit pa nanalasa ang ilang bagyo kamakailan lang. Kung ganon, bakit mahal ang bigas? It's being influenced by, by the global prices, which has spiked over time, and also local prices, farm gate prices, which has also risen, over the last year, primarily from the input cost prices. Tingin ng ilang kongresista, rice cartel ang nagdidikta ng presyo, bagay na pinabulaanan ng DA. Tinanong din ng DA kung posible ang ipinangako ni Pangulong Marcos na 20 pesos kada kilo ng bigas. Within the next 2 years, posible ba yung 20 pesos na kilo ng bigas? Next 2 years po? Next 2 years. Baka mahirap po. To be honest, we never discuss about those things that you're asking, Mr. Chair, with the President. Yes. Reduction, that is included, but not the 20 pesos, Mr. Chair. Ang mataas na presyo ng bigas, sinabayan pa ng linggo-linggong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang kalbaryong yan, mukhang hindi pa magtatapos. Ang projection po ng SP Global Platts, dire-diretso po yan July hanggang December. Chance na po natin ito na magbago. Ay doon lang po sa pagbaba siguro ng demand. Ayon sa DOE, karaniwang tumataas ang demand ng buong mundo sa petrolyo tuwing bare months dahil kailangan ng pampainit habang taglamig sa maraming bansa. Nagbawas pa ng hanggang 2 milyong bariles sa arawang produksyon ang Organization of Petroleum Exporting Countries at Russia. Sabi ng DBM, may 3 bilyong pisong budget para sa fuel subsidy ng mga public utility vehicle. Pero inaasikaso pa ang Joint Memorandum Circular para ma-release ang pondo. Sana po mailabas namin kaagad pag meron na po yung requirement per GAA. Ang Pasang Mazda, Altodap at Akto naghain na ng petisyon para sa 5 pisong dagdag pasahe para sa unang 4 na kilometro at piso kada sobrang kilometro. Habang wala pa, sana raw magbigay muna ng pisong provisional increase. Nauna nang sinabi ng LTFRB, sasailalim pa sa karagdagang pagsusuri ang hiling na taas pasahe. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.